Sa gitna ng nakakapasong sikat ng araw sa Kamaynilaan, isang babaeng nagngangalang Isabel ang nagpanggap bilang isang ordinaryong motorista upang buwagin ang isang iligal na checkpoint. Ngunit nang malantad ang katotohanan, siya pala ang biktima ng isang bitag na inilatag ng sarili niyang sistema. Ito ang kwento ng katapangan, kataksilan, at ng katotohanang hindi kailanman mapapatahimik. Ang kalangitan ng Maynila sa katanghalian ay nagbabalik ng liwanag na nakakasilaw, na nagpapangintab sa itim na aspalto na tila nagbabagang uling. Ang init ay tumatago sa balat, ngunit hindi nito kayang sirain ang determinasyon ng babaeng iyon. Sa gitna ng magulong trapiko at mga sasakyang humihinto dahil sa pulang ilaw, si Isabel ay kapansin-pansin, kalmado, sinusukat ang bawat galaw at puno ng pag-iingat. Dahan-dahang umuusad ang kanyang kulay abong scooter, nakikihalubilo sa mga siksikang sasakyan. Sa likod ng salamin ng kanyang helmet, matalas ang tingin ng kanyang mga mata, sinusuri ang bawat kilos sa abalang kalsada na tila normal, ngunit may itinatagong kababalaghan. Ang tunog ng mga busina, sigawan ng mga tindero sa bangketa, at ang hagibis ng hangin ay nagsasama-sama, nagiging musika sa mapanganib na misyon na kanyang mag-isang isinasagawa. Ang suot niyang simpleng kremang polo shirt ay tila hindi bagay sa init ng tanghali, bahagyang basa ng pawis sa kanyang likuran. Ang kanyang asul na maong ay masikip sa tuhod, habang ang puting sneakers niya ay matatag na nakatapak sa silinyador. Walang anumang palatandaan na siya ay isang alagad ng batas. Ang kanyang itsura ay ganap na tulad ng isang ordinaryong mamamayan, isang babaeng manggagawa na nagmamadaling umuwi para sa tanghalian. Ngunit sa likod ng simpleng anyo na iyon, bawat galaw ni Isabel ay maingat na pinlano. Sa ilalim ng kwelyo ng kanyang damit ay may nakatagong maliit na mikropono, at sa itaas na buttons ay may nakakabit na hidden camera na nagre-record ng lahat ng nangyayari sa kanyang harapan. Alam niya na ang isang maliit na pagkakamali ay maaaring magwakas sa kanyang pagpapanggap o maging sa kanyang buhay. Habang nagmamaneho, mabilis na gumagana ang kanyang isipan. Inulit niya sa kanyang alaala ang briefing kaninang umaga sa headquarters ng Internal Affairs Service. Muling umalingaw-ngaw sa kanyang isipan ang pangalan ni Berto Gomez. Isang tiwaling pulis na kilala bilang isang batikang mangungutong, madalas magdaos ng mga peking checkpoint para kikilan ang mga motorista. Ilang ulat mula sa mga mamamayan ang pumasok sa loob ng maraming linggo, ngunit bawat investigasyon ay laging nabibigo. May malaking kapangyarihan na nagpoprotekta sa kanya, at iyon ang dahilan kung bakit si Isabel mismo ang bumaba sa lapangan. Alam niyang ang misyong ito ay hindi lamang tungkol sa isang checkpoint sa kalsada, kundi maaaring maging pinto papasok sa isang mas malalim na network ng korupsyon. Isang mainit na hangin ang umihip mula sa pagitan ng mga nagtataasang gusali habang binabagalan ni Isabel ang takbo. Sa dulo ng kalsada, nakita niya ang isang kakaibang tanawin. Mga kulay kahel na barikada, isang luma at maruming tarpaulin na may nakasulat na Routine Vehicle Inspection, at ilang mga taong nakaunipormeng kayumanggi na nakatayo na nakapamaywang. Ang tanawin ay parang isang dula-dulaan. Masyadong maayos para sa isang peking operasyon, ngunit masyadong magaspang para sa isang opisyal na inspeksyon. Huminga ng malalim si Isabel sa likod ng kanyang helmet. Alam niyang ito na ang entablado kung saan mabubunyag ang kabulukan. Marahang umugong ang makina ng kanyang motor, at sa ilalim ng nakakapasong sikat ng araw, isang dalaga ang naghahanda na harapin ang katotohanang matagal nang itinatago sa likod ng uniporme at pito. Ilang oras bago pa man umabot sa tuktok ang araw, ang kapaligiran sa headquarters ng PIP Internal Affairs Service ay tensyonado at tahimik. Sa loob ng isang maliit na briefing room na tanging puting ilaw ng fluorescent ang nagsisilbing liwanag, tuwid na nakaupo si Isabel sa harap ng isang monitor na nagpapakita ng mga naka-encrypt na mensahe. Ang mga berdeng digital na letra ay kumikislap sa itim na screen, binabanggit ang isang pangalan na matagal ng bulong-bulungan sa hanay ng mga investigador, Berto Gomez. Mahina ang boses ng operator na naririnig mula sa kanyang earpiece, nagbibigay ng tagubilin na mag-ingat siya. Dahil ang target na ito ay hindi lang isang pasaway na pulis. Siya ay bahagi ng isang madilim na tanikala ng kapangyarihan na mahirap abutin ng batas. Tinitigan ni Isabel ang screen nang hindi kumukurap, alam na sa sandaling pindutin niya ang confirmation button, wala nang atrasan. Narinig na ni Isabel ang mga kwento tungkol kay Berto Gomez mula sa kanyang mga kasamahan.
Isang tiwaling traffic police na nakapaglingkod na sa iba't ibang lugar, ngunit laging nakakalusot sa batas. Bagamat dose-dosenang ulat ng pangingikil ang isinampa laban sa kanya, kilala siyang malupit, mainitin ang ulo, at may direktang koneksyon sa matataas na opisyal. Ilang imbestigador na sumubok buwagin ang kanyang kaso noon ay nawala na lang na parang bula. Ang iba ay tinanggal sa pwesto, habang ang ilan ay bigla na lang nag-resign. Ang mga katotohanang iyon ay nagpatayo ng balahibo ni Isabel. Ngunit ang takot na lumitaw ay hindi siya pinigilan, bagkus ay lalo pang nagpaalab sa kanyang pagnanais na tapusin ang hindi natapos ng iba. Sa silid na iyon, inihanda ni Isabel ang kanyang mga kagamitan sa pagpapanggap, isang microcamera na ikinubli sa buttons ng kanyang damit, isang maliit na voice recorder sa likod ng kanyang kwintas, at isang communication chip na direktang konektado sa internal server ng kanilang dibisyon. Bawat galaw, bawat salitang bibitawan niya ay marirecord at maimbak sa isang ligtas na databank. Ngunit alam ni Isabel na maging ang internal system ay hindi ganap na mapagkakatiwalaan. Masyado ng maraming maruruming kamay ang nakapasok dito. Kaya naman, naghanda rin siya ng isang backup plan, isang otomatikong kopya ng recording na ipapadala sa isang naka-encrypt na storage sa labas ng sistema ng ETH. Ayaw niyang matulad ang kanyang sinapit sa mga naunang nawala. Bago umalis, isang kasamahan ang marahang tumapik sa kanyang balikat at bumulong, kung makakaharap mo si Berto, huwag kang magtitiwala sa kahit sino sa paligid niya. Ang mga salitang iyon ay patuloy na umalinggangao sa isipan ni Isabel habang siya ay papalabas ng headquarters. Sa labas, mataas na ang sikat ng araw at nagsisimula ng maningas ang init ng hangin. Isinuot niya ang kanyang helmet, pinaandar ang motor, at tinitigan ang sariling anino sa salamin. Hindi na iyon ang mukha ng isang ordinaryong babae, kundi ng isang imbestigador na handang hamunin ang bulok na sistemang matagal nang pinoprotektahan ng uniforme. Alam niyang ang araw na iyon ay hindi lamang isang misyon, kundi isang pustahan sa pagitan ng katotohanan at kapangyarihan. Sa isang malaking sangandaan na pinalilibutan ng mga lumang gusaling nilulumot, ang kapaligiran ng tanghaling iyon ay tila hindi karaniwan. Binagalan ni Isabel ang takbo ng kanyang motor. Sinuyod ng kanyang mga mata ang bawat sulok ng kalsada nang may buong pag-iingat. Doon, nakatayo ang mga dilaw na plastic barricade na sumasara sa isang bahagi ng daan, at isang kupas na tarpaulin na may nakasulat na ipagsusuri ng sasakyan, ang nakalatag na may malalaking titik, na para bang ginawa para linlangin ang unang tingin. Ngunit para sa isang sanay na mata tulad ng kay Isabel, lahat ay tila kahina-hinala. Walang opisyal na sasakyan ng pulis, walang mga karatula ng instruksyon mula sa kapulisan, at ang mga unipormeng suot ng mga pulis doon ay tila hindi kumpleto. Ang ilan ay walang ranggo, ang iba naman ay magkaiba pa ang kulay ng sapatos. Lahat ay parang isang murang dula-dulaan, ngunit may tunay na kahihinatnan para sa sinumang maglakas loob na lumaban. Ang mga taong dumaraan ay tila balisa. May isang motorista na kinakabahang bumalik. May isang kotse na masyadong mabilis huminto at yumuko ng lapitan ng isa sa mga pulis. Ilang mukha ang tila sumuko na lang at nag-abot ng pera ng walang imik, na para bang alam na nila na hindi ito opisyal na checkpoint, kundi isang hayagang pangingikil. Sa kabilang dako ng kalsada, isang batang ina ang umiiyak matapos pagmultahin dahil basag daw ang kanyang side mirror. Lahat ng iyon ay nagaganap sa ilalim ng tirik na araw, sa gitna ng syudad, nang walang sinumang opisyal na nangahas na sumita. Ikinuyom ni Isabel ang kanyang kamay sa manibela, pinipigilan ang galit. Alam niyang ito ang lugar na tinutukoy sa ulat. Ang parehong lokasyon kung saan maraming mamamayan ang nagsabing sila ay kinikilan, ngunit walang anumang aksyon mula sa lokal na kapulisan. Pagkatapos, nahagip ng kanyang mga mata ang figura na pinakaprominente sa kanila, si Berto Gomez. Malaki ang katawan, maitim ang balat, at may malaking tiyan na nagtutulak sa kanyang sinturong kayumanggi. Nakatayo siya na parang isang munting hari sa gitna ng kalsada. Ang kanyang mukha ay puno ng pawis, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng matalas na kayabangan. Sa kanyang kamay, isang lukot na pera ang lumilipat mula sa isang motorista, patungo sa bulsa ng kanyang uniforme nang may mabilis at sanay na galaw. Malapad siyang tumawa, ipinapakita ang hanay ng kanyang dilaw na ngipin na sumasalamin sa kasiyahan sa maling paggamit ng kapangyarihan.
Sa likod niya, dalawang batang pulis ang nakatingin ng walang imik, na tila takot na makaladkad sa parehong impyerno kung tatanggi sila sa utos ng kanilang nakatataas. Pinagmasdan ni Isabel ang lahat ng iyon mula sa likod ng salamin ng kanyang helmet. Matatag ang tibok ng kanyang puso, ngunit nag-aalab ang kanyang mga mata. Sa kanyang harapan, ang isang bulok na sistema ay hayagang kumikilos sa sikat ng araw, sa gitna ng mga mamamayan, sa ilalim ng bandila ng batas na dapat sana ay nagpoprotekta sa kanila. Umihip ang mainit na hangin at nagdala ng alikabok sa kanyang mukha, ngunit hindi siya kumurap. Alam niyang ito na ang oras upang sumisid ng direkta sa lalim ng dumi ng isang mas malaking laro. Binagalan niya ang takbo ng kanyang motor, huminga ng malalim, at naghanda na pumasok sa pugad ng mga lobong nagpapanggap na nakaunipormeng kayumanggi. Ngayong araw, hindi mananahimik ang katotohanan. Isang matinis na pito ang pumunit sa init ng tanghali, umalingaw sa gitna ng ugong ng mga sasakyan at ingay ng mga makinang nagsisiksikan. Si Berto Gomez ay nakatayo sa gitna ng kalsada. Ang kanang kamay niya ay nakataas. Naniningkit ang kanyang mga mata sa direksyon ng isang motorista na kararating lang niyang pinahinto. Isang babaeng nakajacket na tila sobrang kalmado para sa ganoong sitwasyon. Hinto. Tignan ko ang mga papeles, sigaw niya ng malakas, sa isang tono na hindi natunog pagpapatupad ng batas, kundi utos ng isang hari ng kalsada. Dahan-dahang tumabi si Isabel sa gilid ng daan, pinatay ang makina ng kanyang motor nang may mahinahong kilos na para bang hindi natitinag sa aroganting tono sa kanyang harapan. Alam niyang ito ang sandaling kanyang hinihintay. Ang hangin sa kanilang paligid ay tila bumigat. Ang mga mamamayang dumaraan ay nagdahan-dahan. Ang ilan ay huminto sa malayo para manood. Lumapit si Berto. Ang malaki niyang katawan ay tumakip sa isang bahagi ng sikat ng araw. Tinitigan niya si Isabel mula sa itaas ng helmet, sinusubukang basahin ang takot sa mukha ng babae. Ngunit dahan-dahang tinanggal ni Isabel ang kanyang helmet. Ang kanyang mga kilos ay mahinahon at puno ng kontrol. Ang itim niyang buhok ay bahagyang nagulo dahil sa hangin. Ngunit ang tingin ng kanyang mga mata ay matalas na parang talim ng kutsilyo. Ang kanyang mukha ay mukhang kalmado. Ngunit sa likod ng kahinahunan na iyon ay may isang maliit na apoy na naghihintay ng tamang oras upang magliyab. Mga papeles mo, bilis. Ang boses ni Berto ay magaspang, puno ng panggigipit. Tinapik niya ang katawan ng motor ni Isabel, gamit ang kanyang maliit na batuta, sinusubukang ipakita ang kanyang kapangyarihan. Binuksan ni Isabel ang kanyang bag at nagpanggap na natataranta. Paumanhin po, sir. Naiwan ko po ang lisensya ko, sabi niya sa isang patag ngunit magalang na tono. Alam niyang ang sagot na iyon ay mag-udyok sa reaksyon na kanyang inaasahan. Ang mga labi ni Berto ay agad na kumurba sa isang mapanuyang ngiti. Aba, naiwan pala ha? Kung ganon, dito na lang natin ayusin to, sabi niya na parang bumubulong. Ang kamay niya ay nagsisimula ng humawak sa isang bagay. Hindi isang libro ng tiket, kundi isang makapal na pitaka na nakasuksok sa likod ng kanyang sinturon. Ang eksena ay tila isang script na madalas na niyang ginagampanan. At si Isabel ang bagong tauhan na sa tingin niya ay susunod tulad ng mga naunang biktima. Ngunit sa pagkakataong ito, iba. Hindi nag-react si Isabel tulad ng inaasahan. Hindi siya mukhang takot, hindi rin sinusubukang makiusap. Nakatayo lang siya ng tuwid sa tabi ng kanyang motor, direktang nakatingin sa mukha ni Berto na may isang patag na tingin na mahirap basahin. Sa likod ng kanyang kremang polo, ang maliit na kamera sa buttons ng kanyang damit ay nagsimula ng mag-record ng malinaw mula sa aroganting mukha ng tiwaling pulis hanggang sa tusong tono ng kanyang boses. Ang kapaligiran sa paligid ay dahan-dahang tumahimik. Tila pati ang hangin ay nagpipigil ng hininga, naghihintay sa susunod na mangyayari. At sa gitna ng nakakapasong init, dalawang pares ng mata na may magkaibang layunin ang ngayon ay nagkakaharap. Ang isa ay nag-aakalang nangangaso ng biktima, at ang isa naman ay nag-aabang upang pabagsakin ang mandaragit. Tinitigan ni Berto si Isabel mula ulo hanggang paa, na parang isang mandaragit na nakahanap ng isang malambot na biktima sa gitna ng kalsada. Ang kanyang pito ay nakasabit na ngayon sa kanyang liig, habang isang mapanuyang ngiti ang nagsimulang humiyas sa kanyang mukha. Nasaan ang lisensya mo? Tanong niya sa isang mapilit na tono. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagsalita na. Hindi siya naghahanap ng katarungan.
Naghahanap siya ng pagkakataon. Tinitigan siya ni Isabel ng patag, walang ekspresyon, at sumagot ng marahan. Nakalimutan ko pong dalhin, sir. Ang simpleng pangungusap na iyon ay agad na nagpabago sa kapaligiran. Ang mukha ni Berto na kanina ay mabagsik ay naging mas malambot, ngunit hindi dahil sa awa, kundi dahil nagsimula na ang larong karaniwan niyang ginagawa. Yumuko siya ng bahagya, sumulyap sa kaliwat kanan upang tiyakin na walang opisyal na kamera o ibang pulis sa paligid. Matapos makatiyak na ligtas, lumapit si Berto ng mas malapit kay Isabel at bumulong. Kung ayaw mong maabala, tulungan mo na lang ako. Ang mga salitang iyon ay lumabas ng napakadali, na para bang iyon ang pang-araw-araw na wika sa kanyang trabaho. Ang malaki niyang kamay ay hinaplos ang hawakan ng batuta sa kanyang baywang, habang ang kanyang mga mata ay matalas na nakatingin, sinusubukang basahin ang reaksyon ng kanyang kaharap. Nagpanggap si Isabel na kinakabahan, yumuko at pinaglaruan ang dulo ng kanyang bag. Ngunit sa likod ng maliit na kilos na iyon, aktibo na ang microcamera sa buttons ng kanyang damit. Nire-record ang bawat tono ng boses, bawat ekspresyon, bawat maliit na hakbang na magiging matibay na ebidensya sa mesa ng investigasyon. Ang hangin sa kanilang paligid ay lalong uminit. Hindi lang dahil sa araw, kundi dahil sa tensyon na nagsisimulang mamuo. Ilang ibang motorista na huminto sa likuran ay sumisilip. Ang ilan ay palihim nang binuksan ang kanilang mga cellphone, naghihinala sa kilos ni Berto na masyadong kampante sa isang paglabag sa trapiko. Ramdam ni Isabel ang mga tingin ng mga tao sa kanyang likuran, ngunit nanatili siyang nakatuon. Sa kanyang isipan, binibilang niya ang bawat hakbang at segundo. Gaano katagal bago tuluyang ilabas ni Berto ang kanyang tunay na intensyon? Alam niya, habang tumatagal ang larong ito, lalong malinaw na mabubunyag ang kabulukan sa harap ng publiko. Huminga ng malalim si Berto at sinabi ang susunod na pangungusap sa mas matigas na tono. "Oh, pano? Gusto mong tulungan kitang ayusin to o gusto mong i-impound ko yung motor mo?" Tinitigan niya si Isabel habang may manipis na ngiti, ipinapakita ang kanyang dilaw na ngipin na nagdagdag sa nakakadiring impresyon. Tumingin pabalik si Isabel na tila nag-iisip, bagamat ang kanyang isipan ay mabilis na gumagana na parang makina. Alam niyang ito na ang kasukdulan ng moral na bitag na madalas magpabagsak sa mga biktima sa takot at pagsuko. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya biktima. Siya ang pain na inihanda upang painin ang halimaw palabas ng lungga nito. Sa isang patag ngunit makahulugang tono, sumagot si Isabel, "Depende po, sir." Anong klaseng tulong po ba ang ibig niyong sabihin? Ang pangungusap na iyon ang tunay na nagsimula sa laro. Nagsimulang magbago ang mukha ni Berto. Ang kanyang tusong ngiti ay naglaho, napalitan ng isang inis na ekspresyon na nanigas sa kanyang panga. Ayaw niyang hinahamon, lalo na ng isang babaeng naglakas loob na tumingin pabalik ng walang takot. "Akala mo ba nagbibiro ako?" Tumaas ang kanyang boses, magaspang na narinig sa gitna ng ugong ng mga dumadaang sasakyan. Tahimik pa rin si Isabel, na natiling malamig ang kanyang tingin. Sadyang hindi siya nag-react, hinahayaang lumaki ang galit ni Berto. Dahil doon magmumula ang tunay na kabulukan. Ngunit para sa tiwaling pulis, ang pananahimik ni Isabel ay itinuring niyang isang anyo ng paglaban. Sa isang mabilis at marahas na kilos, inagaw niya ang susi ng motor mula sa kamay ni Isabel. "Kung hindi ka magbabayad, i-impound ko tong motor mo," sigaw niya habang itinataas ang susi. Huminto ang ilang dumaraan. Ang ilan ay nagdahan-dahan para makita ang nangyayari. Sa gilid ng kalsada, isang delivery rider ang palihim na binuksan ang kamera ng kanyang cellphone. Dalawang tindero sa bangketa ang nagbulungan, nagkatinginan, hindi nang ahas lumapit, ngunit hindi rin may alis ang tingin. Lahat ng mata ngayon ay nakatuon sa isang punto, isang babaeng nakatayo ng tuwid sa harap ng isang alagad ng batas na nawalan na ng kontrol sa sarili. Ngunit, tila walang pakialam si Berto. Nilakad niya paikot si Isabel na parang isang lobo na nananakot ng kanyang biktima. "Alam mo nang mali ka, ang lakas pa ng loob mong manahimik. Gusto mong ipataw ko to," sabi niya sa isang mapanuyang tono, sinusubukang ipahiya si Isabel sa harap ng maraming tao. Hindi pa rin natinag si Isabel. Alam niya, bawat salita, bawat kilos ni Berto ay malinaw na nare-record, hindi lang ng maliit na kamera sa kanyang damit, kundi pati na rin ng mga cellphone ng mga mamamayan na nagsimula ng hayagang mag-record.
Ngunit ang kayabangan ay bumulag kay Berto. Pakiramdam niya ay hindi siya tinatabla ng batas, na ang kanyang kapangyarihan sa kalsada ay mas malaki pa sa mismong batas. Sa kanyang isipan, lahat ay mabibili ng pera o pananakot. Pinalo-palo niya ng malakas ang motor ni Isabel, sinusubukang manakot habang patuloy na nagdadaldal. Alam mo ba kung sino ako? Lahat dito, tumitiklop kapag ako na ang nagsalita. Kung ayaw mong ma-impound, ilabas mo na lang ang pera, tapos ang usapan. Naging tensyonado ang sitwasyon. Ang mainit na hangin ng tanghali ay nagdagdag sa bigat ng pakiramdam na nagpapigil ng hininga sa lahat ng nanonood. Nakatayo pa rin si Isabel ng tuwid, ang kanyang mga mata ay nakatingin ng diretsyo, walang takot, at sa likod ng kanyang kahinahunan, nagsimula ng maayos ang kanyang paghinga, isang senyales na handa na siyang harapin anuman ang mangyari. Sa kanyang isipan, alam niyang nalampasan na ang linya. Si Berto ay hindi na lang gumagawa ng paglabag sa disiplina, kundi tinatapakan na niya ang batas na dapat niyang ipatupad. Ang pangingikil ay hayagan ng nagaganap sa harap ng publiko ng walang kahihiyan. Hinihintay na lang ni Isabel ang tamang oras. Sa kanyang mapanganib na pananahimik, may isang determinasyon na nagsimulang lumago, hindi darating ang katarungan sa pamamagitan ng salita, kundi sa pamamagitan ng aksyon na magpapanginig sa mga mapang-api na banggitin ang kanyang pangalan. Ang boses ni Isabel ay pumunit sa nakakapasong init ng tanghali, matatag, malinaw, walang bahid ng pag-aalinlangan. Hindi ako magbabayad para sa isang kasalanan na hindi ko ginawa. Ang pangungusap na iyon ay marahang lumabas, ngunit tumama na parang martilyo sa gitna ng maingay na kalsada. Ang mga tao sa paligid ay biglang napalingon, natahimik sandali nang marinig ang ganoong katapangan. Samantala, si Berto na nakatayo sa harap ni Isabel ay tila nagulat, hindi sanay na makarinig ng pagtanggi mula sa kahit kanino. Karaniwan, ang mga tao ay agad na mag-aabot ng pera para makaalis na. Ngunit sa pagkakataong ito, ang nakatayo sa harap niya ay hindi isang ordinaryong biktima. Diretso siyang tinitigan ni Isabel. Walang takot. Tanging katatagan na nagpanginig sa hangin sa paligid dahil sa namumuong tensyon. Malakas na suminghal si Berto. Mabigat ang kanyang paghinga. Nilalabanan mo ba ang pulis? Sigaw niya habang itinuturo ang kanyang daliri sa mukha ni Isabel. Ilang sentimetro na lang ang layo nito sa ilong ng babae. Ang tingin ng kanyang mga mata ay parang baga, humihingi ng pagsunod. Ngunit hindi pa rin natinag si Isabel. Alam niya, bawat galaw at bawat salita nila ay nare-record hindi lang ng maliit na kamera sa kanyang damit, kundi pati na rin ang dose-dose ng mata ng mga mamamayan na nagsisimula ng mapagtanto na may malaking nangyayari. Lalong tumindi ang tensyon nang magsimulang ikuyom ni Berto ang kanyang kamao, nanigas ang mga kalamnan sa kanyang braso, at ang tingin ng kanyang mga mata ay nagbago mula sa arogante patungo sa pagiging mapanganib. Hindi niya matiis na mahamon ang kanyang dangal sa harap ng publiko. Ang ugong ng mga sasakyan sa malayo ay tila humina. Ang mga tao sa paligid ay nagsimulang magbulungan. Ang ilan ay naghanda ng kanilang mga cellphone. Habang ang iba ay sinusubukang pakalmahin ang sarili para hindi masangkot. Isang matandang lalaki ang bumulong sa kanyang kasama, baliw ba iyang babae na iyan o sobrang tapang. Ngunit walang narinig si Isabel. Ang kanyang isipan ay nakatuon lamang sa isang bagay, ang magpigil hanggang sa tamang sandali. Bawat segundo ay isang bitag ng oras, at kailangan niyang tiyakin na sapat na ang ebidensya bago maging hayagang karahasan ang lahat. Alam niya, si Berto na nawala ng mukha sa harap ng maraming tao ay kayang gawin ang kahit ano. Lalong nawala ng kontrol si Berto. Namula ang kanyang mukha, tumaas ang kanyang boses. Sasabihin ko sa'yo, kaya kong ipagsisi sa'yo ang araw na to, sigaw niya ng malakas, na nagpatili sa ilang bata sa gilid ng kalsada. Ngunit nakatayo pa rin si Isabel ng tuwid. Hindi nagbago ang kanyang mukha. Tanging ang kanyang mga mata ang ngayon ay mas malalim na nakatitig, matalas na parang kutsilyong handang tumusok sa kasinungalingan. Sige po, sir, sagot niya ng patag. Hihintayin ko po ang ebidensya ng paglabag ko. Ang pangungusap na iyon ay parang isang latigo na humampas sa ego ni Berto. Nagsimulang magbulungan ng malakas ang mga tao, ang ilan ay pumalakpak ng bahagya ng mapagtanto kung sino ang tama sa kanilang harapan. Sa mga sandaling iyon, ang balanse ng kapangyarihan ay nagbago, hindi na sa pagitan ng mamamayan at alagad ng batas, kundi sa pagitan ng katotohanan at pang-aabuso.
At si Isabel ay nakatayo mismo sa gitna nito, nagiging mukha ng isang paglaban na hindi mapapatahimik. Biglang sumabog ang galit ni Berto. Nawala ang lohika, pinalitan ng ego na nag-aapoy dahil hinamon sa harap ng publiko. Sa mga matang nag-aapoy at mabigat na paghinga, iwinasiwas niya ang kanyang kamao ng malakas patungo sa mukha ni Isabel nang walang babala. Malinaw na narinig ang tunog ng suntok, sinundan ng pagbagsak ng katawan ni Isabel sa mainit na aspalto. Biglang natahimik ang kalsada. Tanging ang tunog ng sapatos ni Berto na kumikiskis sa aspalto at ang pigil na hininga ng mga tao ang maririnig. Pumutok ang labi ni Isabel, tumulo ang sariwang dugo at binasa ang kanyang kremang polo na ngayon ay may bahid na pula. Gumapang ang sakit hanggang sa kanyang batok, ngunit hindi sumigaw si Isabel. Naggalit lang siya ng ngipin, sinusubukang panatilihing gising ang kanyang katawan. Nagsimulang magsigawan ang mga tao. Diyos ko, nanuntok ng babae yung pulis, sigaw ng isang tao mula sa gilid ng kalsada. Ilang tao ang agad na itinaas ang kanilang mga cellphone, nire-record ang bawat segundo ng eksenang hindi dapat nangyayari. Ngunit, si Berto ay tumayo ng tuwid, tinitigan ang mga tao na may mukhang puno ng kayabangan. Malakas siyang tumawa. Ang tunog ng kanyang tawa ay umalinggaw sa gitna ng init at alikabok ng kalsada. Para malaman mo kung ano ang napapala ng mga babaeng nagmamatapang, sabi niya sa isang mapanlait na tono, na para bang nagpatupad lang siya ng batas. Ang tawang iyon ay nakakadiri, pinuputol ang bawat halaga ng karangalan na natitira sa likod ng unipormeng kayumanggi na kanyang suot. Nasa lupa pa rin si Isabel, nanginginig ang kanyang katawan dahil sa malakas na pagbagsak, ngunit sa likod ng sakit, nag-aalab ang kanyang mga mata. Alam niyang umaandar pa rin ang maliit na kamera sa kanyang damit. Bawat segundo, bawat salita, bawat mayabang na tawa ay ngayon ay isang hindi matututulang ebidensya. Tumingin siya sa lupa at nakita ang kanyang dugo na dahan-dahang tumutulo sa mainit na kalsada, isang simbolo ng paglaban na nagsisimula pa lang. Sa kanyang isipan, napagtanto ni Isabel na ang suntok na ito ay hindi lamang isang pisikal na karahasan. Ito ang tunay na mukha ng isang bulok na sistema na pakiramdam ay kayang supilin ang sinuman ng walang kahihinatnan. Dahan-dahang lumapit ang mga tao. Ang ilan ay gustong tumulong, ang ilan ay takot masangkot. Ngunit ang tingin ni Isabel na dahan-dahang bumabangon ang nagpatigil sa lahat ng mata. May sugat sa kanyang mukha, ngunit may apoy sa kanyang mga mata na mas mainit pa sa tanghaling iyon. Tinitigan niya si Berto na mayabang pa ring nakatayo sa kanyang harapan, at sa likod ng dugo sa kanyang mga labi ay may isang manipis na ngiti na halos hindi makita. Ang ngiting iyon ay hindi tanda ng pagsuko, kundi isang babala, maaaring manahimik ang mundo, maaaring patahimikin ang batas, ngunit ang katotohanan ay kababangon lamang sa pamamagitan ng dugong tumulo sa aspaltong iyon. Ang mainit na aspalto ay ramdam pa ring pumapaso sa palad ni Isabel habang sinusubukan niyang suportahan ang kanyang katawan. Hinihingal siya, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng sakit. Ang naroon na lang ay isang malamig na galit na halos hindi makatao. Dahan-dahan siyang tumayo. Tumatak pa rin ang dugo sa kanyang labi, ngunit bawat galaw niya ay puno ng kontrol. Nagpigil ng hininga ang mga tao. Hindi makapaniwala na ang babaeng kararating lang sinuntok ay ngayon ay nakatingin sa kanyang kalaban na may tinging kasing talas ng bakal. Ang kanyang boses ay mabigat ngunit malinaw nang siya ay magsalita. Sumobra ka na. Ang pangungusap na iyon ay mahinahon, ngunit nagdala ng isang banta na nagpayelo sa hangin. Maging ang tunog ng mga dumadaang sasakyan ay tila nawala, pinalitan ng isang tensyonadong katahimikan na naghihintay na lang sa susunod na pagsabog. Sa loob ng ilang segundo, mabilis na humakbang si Isabel. Ang kanyang mga kilos ay sanay, tumpak, hindi lang isang galit na reaksyon. Isang malakas na sipa ang tumama sa mukha ni Berto, mismo sa panga, na nagpaangat ng bahagya sa malaking katawan nito mula sa lupa bago bumagsak ng may malakas na kalabog. Ang helmet na nakasabit sa kanyang baywang ay natanggal at gumulong sa gitna ng kalsada. Napasigaw ng bahagya ang mga tao at natahimik sandali bago nagsimulang marinig ang mga sigaw ng paghanga. Gumanti siya. Gumanti yung babae, sigaw ng isang tao mula sa karamihan. Ngunit hindi pinansin ni Isabel ang anuman. Ang kanyang tingin ay nanatiling nakatutok kay Berto na ngayon ay sinusubukang bumangon. Puno ng puot ang kanyang mga mata, ngunit nawala ng balanse ang kanyang katawan.
Ang dalawang ibang pulis na nakatayo sa likuran ay agad na lumapit upang pigilan si Isabel. Ngunit masyadong mabagal ang kanilang mga hakbang. Gumalaw si Isabel na parang isang anino. Isang kamay ang pumilipit sa braso ng unang pulis hanggang sa marinig ang tunog ng butong lumagutok. Pagkatapos, ang kanyang kaliwang siko ay tumama sa panga ng pangalawang pulis ng may military precision. Sabay na bumagsak ang kanilang mga katawan na nagpaangat sa alikabok at init ng tanghali sa hangin. Agad na nagsigawan ang mga tao sa paligid, isang halo ng paghanga at tensyon. Ang ilan ay nagsimula ulit mag-record, habang ang iba ay nakatayo lang natulala, na pagtatanto na ang kanilang nakikita ay hindi lang isang away kalye, kundi ang pagbangon ng isang taong tumangging yumuko sa kawalang katarungan. Tumayo ng tuwid si Isabel sa gitna ng kalsada. Maayos ang kanyang paghinga, magulo ang kanyang buhok na hinihipan ng hangin. Sa kanyang paligid, ang sitwasyon ay parang isang eksena sa isang maliit na digmaan. Si Berto at ang kanyang dalawang tauhan ay nakahandusay. Nakatingin ang mga tao ng may nanlalaking mata. Ang sikat ng araw ay tumatama sa mukha ni Isabel na puno ng pawis at dugo. Ngunit mayroong isang katatagan doon na hindi maitatago. Hindi siya sumigaw, hindi nagmalaki, nakatayo lang siyang tahimik at tinitingnan ang resulta ng kanyang ginawa. Isang mensahe ang malinaw na naramdaman, kapag ang katarungan ay pinatahimik ng uniporme, ang tinig ng katotohanan ay babangon sa pamamagitan ng mga kamay ng mga taong may lakas loob na lumaban. At sa araw na iyon, sa gitna ng kalsada ng syudad, isang babaeng nagngangalang Isabel ang naging simbolo ng isang paglaban na hindi na mapipigilan. Isang katahimikan ang bumalot sa kalsada na ilang minuto lang ang nakalipas ay naging isang larangan ng tensyon. Marahang umihip ang mainit na hangin, dala ang alikabok na dumikit sa mga uniporme ng mga pulis na ngayon ay nakatayong naninigas, hindi alam ang gagawin. Dahan-dahang dinukot ni Isabel ang bulsa ng kanyang kremang polo na ngayon ay puno ng mansa ng dugo at alikabok. Tumingin ang mga tao na puno ng pagtataka. Ang ilan ay hawak pa rin ang kanilang mga cellphone sa posisyong nagre-record. Huminga ng malalim si Isabel at itinaas ang isang maliit na card sa air. Ang kanyang boses ay malakas na narinig, nanginginig sa hangin ang tanghali. Ako si Isabel Santos, mula sa PIMP Internal Affairs Service, sabi niya ng may diin. Lahat ng mata ay biglang nanlaki. Ang mga salitang iyon ay parang isang kulog sa gitna ng tirik na araw, pinuputol ang kasinungalingan na matagal na nilang tinanggap ng buo. Nagpatuloy ang kanyang mga salita, puno ng diin at paniniwala. Lahat kayo ay kasasaksi lang sa ebidensya ng pangingikil at karahasan ng sarili nating alagad ng batas. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw, tumusok sa kahihiyan na nananahan sa puso ng sinumang may konsensya pa. Si Berto, na nakaupo pa ring padjuwang-gewang sa lupa, ay tumingin ng may pagkalito. Hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Ang ibang mga pulis na kanina ay nakatayo ng may pagmamalaki ay dahan-dahang yumuko, na wala ang otoridad na kanilang ipinagmamalaki. Nagdagsaan ang mga tao, ang ilan ay sumisigaw, ang iba ay umiiyak sa ginhawa, at ang iba ay nakatayo lang natulala. Hindi inaasahan na ang katotohanan ay magmumula sa isang babaeng kanina lang ay nakita nilang sinuntok. Biglang nagbago ang sitwasyon. Ang mga natitirang pulis ay nagsimulang umatras. Nanginginig ang kanilang mga hakbang. May isang sumubok tumakbo patungo sa barikada, ngunit pinalibutan na sila ng mga tao. Ang ilang mga police motorcycle na kanina isimbolo ng kapangyarihan ay ngayon ay nakatayo lang na tahimik, na parang mga piping saksi sa pagbagsak ng moralidad na naganap sa gitna ng kalsada. Lumakad si Isabel paabante, tinitigan ang bawat mukha ng mga pulis na iyon nang may matalas na tingin na hindi nangangailangan ng salita. Hindi lang niya ipinatupad ang batas sa araw na iyon, kundi ibinalik niya ang dignidad na matagal nang inagaw ng kasakiman at pag-abuso sa kapangyarihan. Sa bangketa, sunod-sunod na tumunog ang mga kamera ng cellphone, nag-immortalisa sa makasaysayang sandaling iyon. Sa gitna ng tirik na araw, nakatayo si Isabel ng tuwid na may tuyong dugo pa sa kanyang pisngi. Walang ngiti sa kanyang mukha, tanging isang katatagan na nagpapakita ng isang malakas na mensahe, hindi na maitatago ang katotohanan. Ilang mamamayan ang nanginginig na nakipagkamay sa kanya, habang isang maliit na bata ang marahang sumigaw, ang tapang ni Ate Pulis. Ang inosenteng pangungusap na iyon ay nagsara sa eksena ng tanghaling iyon na may malalim na kahulugan. Dahil sa gitna ng isang bulok na sistema,
ang katapangan ng isang tao ay kayang yugyugin ang gusali ng kasinungalingan na matagal nang nakatayo sa pagdurusa ng marami. Habang nagsisimulang kumalma ang mga tao at abala pa rin ang mga mamamayan sa pagkopya ng mga recording, isang kakaibang tunog ang biglang narinig malapit sa paanan ni Isabel. Isang maliit na handheld radio ang nakahandusay sa aspalto, nahulog mula sa sinturon ni Berto na ngayon ay nakaupong mahina sa gilid ng kalsada. Mula sa radyong iyon, isang maingay na tunog ang narinig, sinundan ng isang matigas na utos. Unit 7, umalis na agad. Hindi na prioridad ang target. Ang mga salitang iyon ay maikli ngunit malamig at puno ng diin. Lahat na nakarinig ay biglang natahimik. Tinitigan ni Isabel ang radyo nang may matalas na tingin at dahan-dahang yumuko para kunin ito. Ang boses sa frequency na iyon ay masyadong maayos, masyadong propesyonal para sa isang simpleng komunikasyon sa pagitan ng mga tiwaling pulis sa lapangan. Hindi ito isang biglaang utos, kundi isang kautusan mula sa isang taong may kapangyarihan na mas mataas pa sa kanilang lahat. Itinaas ni Isabel ng bahagya ang volume ng radyo, sinusubukang makinig ng mas malinaw. Inulit ng boses ang parehong utos sa mas mababang tono, na para bang napagtanto na may nakakarinig sa kanilang komunikasyon. Unit 7, umalis na. Magkumpirma sa main post, huwag nang ipagpatuloy ang interaksyon. Ang mga salitang iyon ay nagpatunay sa isang bagay, ang operasyon na dapat sana'y iligal ay may istruktura at command. Hindi ito isang simpleng peking checkpoint para kumita ng pera sa kalsada. May koordinasyon, may sistema, at ang mas mapanganib, may suporta mula sa loob ng opisyal na institusyon. Naramdaman ni Isabel na tumayo ang kanyang mga balahibo. Sumisigaw ang kanyang kutob na si Berto ay isang maliit na tauhan lamang sa isang malaking laro na matagal nang nagtatago sa likod ng uniforme at otoridad. Ang mga tao sa paligid ay hindi napansin ang kahalagahan ng natuklasan. Abala pa rin sila sa pagre-record at pagsisigawan habang dahan-dahang inilagay ni Isabel ang radyo sa kanyang bulsa. Tumingin siya sa direksyon ng isang lumang gusali sa dulo ng sangandaan na para bang may isang bagay sa likod ng bintana na kanina pa nanonood. Ramdam niya ang tingin na iyon, malamig, sanay na nagmamanman sa bawat kilos niya. Sa kanyang isipan, ang boses sa radyo ay hindi lang isang karagdagang ebidensya, kundi isang susi na maaaring magbukas sa tabing ng isang mas malalim na konspirasyon. Alam niya, sa sandaling isuko niya ang radyong ito bilang ebidensya, ang kanyang buhay ay maaaring maging susunod na target. Nagbago ang pakiramdam sa hangin. Ang araw na kanina'y tila nakakapasong init ay parang dumilim sa likod ng isang bagong tensyon. Tahimik na nakatayo si Isabel sa gitna ng kalsada. Samantala, ang isang patrol car na kanina ay nasa malayo ay biglang umikot ng walang dahilan. Ramdam niya ang papalapit na panganib na para bang ang misyon sa araw na iyon ay sadyang idinisenyo, hindi para manalo, kundi para bitagin siya. Tumingin siya kay Berto na ngayon ay nakayuko. Dahan-dahang gumagalaw ang kanyang bibig na parang may gustong sabihin, ngunit pinipigilan ang takot. Sa kanyang pananahimik, napagtanto ni Isabel ang isang bagay. Ang kanyang kinakaharap ay hindi na isang iligal na checkpoint. Kakabukas lang niya ng pinto papasok sa isang madilim na mundo na may maraming patong. Isang mundo kung saan ang batas ay ginagawang kalakal at ang katotohanan ay itinatago sa likod ng mga bumubulong na radyo. Ilang araw matapos ang insidente sa kalsadang iyon, mag-isang nakaupo si Isabel sa tahimik at maalikabok na silid-aklatan ng Internal Affairs Service. Sa kanyang harapan, isang computer screen ang malabong umiilaw, nagpapakita ng mga hanay ng data ng mga pulis na matagal nang hindi aktibo. Maingat na pinindot ng kanyang mga daliri ang keyboard. Bawat pag-click ay nagdadala sa kanya sa mga nakakagulat na katotohanan. Sa search bar, tinipan niya ang pangalan ni Berto Gomez, at ang resulta ay nagpabigat sa kanyang dibdib. Malinaw na nakasulat ang status ng kanyang serbisyo, non-active, dismissed for grave misconduct, corruption, extortion. Ngunit sa lapangan, ang lalaking iyon ay suot pa rin ang opisyal na uniforme, kumpleto sa mga insignia ng kapulisan. Matagal na tinitigan ni Isabel ang screen, tumigas ang kanyang mga labi. Ang ibig sabihin, may isang tao sa loob ng sistema na sadyang hinahayaan si Berto na magpatuloy sa operasyon, o mas malala, pinoprotektahan pa siya. Nagsimula siyang maghukay ng mas malalim. Sunod-sunod na file ang bumukas, nagpapakita ng mga hindi tugmang talaan ng administrasyon.
May mga kahina-hinalang transaksyon ng malalaking halaga ng pera na dumadaloy sa isang bank account sa ilalim ng pangalan ng isang foundation na tinatawag na Key Foundation for Road Safety and Public Order. Ngunit nang suriin ni Isabel ang address nito, ang foundation ay isang bakanting bahay lamang sa isang liblib na lugar. Mula sa mga digital records, ang pondo ay nagmula sa isang pambansang proyekto na dapat sana iginamit para sa pagbili ng mga kagamitang pangkaligtasan sa kalsada. Naramdaman ni Isabel na bumilis ang tibok ng kanyang puso. Malinaw ang pattern, si Berto ay ang mukha lamang sa lapangan. Samantalang ang malaking pera ay dumadaloy sa mga kamay ng mas makapangyarihan sa itaas niya. Sa katahimikan ng gabi sa silid-aklatan, isinandal ni Isabel ang kanyang katawan sa upuan at tinitigan ang tumpok ng mga dokumento na ngayon ay parang isang time bomb. Sa screen, lumitaw ang isang electronic signature na nagpapatibay sa nasabing foundation. Isang pirma na pag-aari ng isang opisyal na may ranggong police major mula sa national headquarters. Kilala niya ang pangalang iyon. Matagal niya itong tinitigan na palunok. Police Major Dante Ramos. Ang taong matagal nang kilala bilang disiplinado at iginagalang ng maraming miyembro ay nasa likod pala ng isang madilim na financial network na nagpoprotekta sa mga iligal na operasyon na tulad nito. Isang lamig ang gumapang sa kanyang batok. Alam niyang ang investigasyong ito ay lumampas na sa karaniwang tungkulin. Naghuhukay siya ng isang butas sa ilalim ng paanan ng mga mismong nakatataas. Lumalim na ang gabi at kumislap ng bahagya ang ilaw sa silid na para bang nagpapahiwatig ng papalapit na panganib. Iprinint ni Isabel ang ilang dokumento, inilagay sa isang espesyal na folder, at kinopya ang digital data sa isang naka-encrypt na flash drive na lagi niyang dala. Sa kanyang mga mata, mayroong determinasyon at pag-iingat na magkasama. Alam niyang bawat hakbang pagkatapos nito ay maaaring mag-imbita ng banta. Ngunit para sa kanya, hindi dapat tumigil ang katotohanan sa isang computer screen. Tumingin siya sa madilim na bintana sa harap ng kanyang mesa, nakita ang sariling anino. Ang figura ng isang babae na ngayon ay hindi na lang isang investigador, kundi isang mangangaso sa loob ng sistemang sumusubok na patahimikin siya. At sa kanyang puso, bumulong siya, kung hihinto ako ngayon, sila ang mananalo. Nang gabing iyon, ang opisina ni Isabel ay puno ng malabong liwanag mula sa computer screen at mga nagkalat na dokumento sa mesa. Mabigat ang hangin na para bang bawat folder na binubuksan niya ay may dalang mabahong amoy ng kapangyarihan. Sinundan niya ang daloy ng pondo mula sa Peking Foundation na natuklasan niya kanina, sinusundan ang paikot-ikot na landas ng mga transaksyon sa pagitan ng mga personal na account at mga proyekto ng gobyerno. Sa screen, isang pangalan ang paulit-ulit na lumitaw sa bawat permiso, perma, at otorisasyon ng pondo, Police Major Dante Ramos. Natahimik sandali si Isabel. Hindi ba niyaga ang pangalang iyon? Kilala niya ang kanyang reputasyon bilang isang iginagalang na opisyal sa National Headquarters, malapit sa ilang general, at kilalang madulas sa bawat hakbang niya. Ngunit ang nagpainit sa dugo ni Isabel ay hindi lang ang katotohanang iyon, kundi ang katotohanang siya ang utak sa likod ng sistema ng pangingikil na matagal nang nang-aapi sa mga mamamayan sa kalsada. Binuksan niya ang isang naka-encrypt na folder ng komunikasyon na kinuha mula sa isang lumang server ng Internal Division. Nang i-play, isang mabigat at patag na boses ang narinig mula sa isang recording na hindi na bago sa kanya, kapareho ng narinig mula sa radyo ni Berto noong araw ng checkpoint. Unit 7. Burahin ang lahat ng recordings bago makarating sa sentro. Huwag hayaang madamay ang malaking pangalan. Malamig at puno ng utos ang mga salitang iyon. Tinitigan ni Isabel ang screen, nanigas ang kanyang panga. Ang palaisipan ay nagsimulang mabuo ng malinaw. Si Berto ay isang maliit na tauhan lamang na pinapagalaw mula sa likod ng mesa ng kapangyarihan. Ang operasyon ng iligal na checkpoint ay hindi isang individual na inisyatibo, kundi bahagi ng isang daluyan ng madilim na pera na nagpapadala ng peking pondo sa mga proyekto ng seguridad ng Estado. Pinapatakbo ng mga taong nakauniporme na dapat sana inagpapatupad ng batas, hindi ito ipinagbibili. Itinala ni Isabel ang bawat detalye, petsa, oras, tono ng boses, maging ang diin sa bawat salitang binigkas ni Ramos. Habang lalo siyang nagsasaliksik, lalo niyang nakikita ang isang pare-parehong pattern. Ang mga tiwaling pulis sa kalsada ay mukha lamang ng isang mas komplikadong sistema.
Pera mula sa mga proyektong infrastruktura, pondo para sa pampublikong pagbabantay, maging ang ilang pondo mula sa dayuhang tulong para sa kaligtasan sa kalsada. Lahat ay dumadaloy sa parehong foundation. At ang pumipirma sa bawat pag-apruba ay walang iba kundi si Dante Ramos mismo, ginagamit ang kanyang posisyon upang takpan ang money laundering sa anyo ng mga peking programa sa seguridad. Tumingin si Isabel sa monitor na may blankong tingin bago tuluyang umiti ng mapait. Napagtanto niya ang isang bagay, ang tunay na kalaban ay hindi nasa kalsada, kundi nakaupo sa isang naka-aircon na silid, nakasuot ng malinis na uniforme, at mumingiti sa harap ng kamera na parang isang bayani. Sa loob niya, naghalo ang galit at katatagan. Alam niyang sapat na ang ebidensyang ito para yugyugin ang pundasyon ng institusyon, ngunit sapat din para siya ay tugisin. Dahan-dahan niyang pinatay ang computer, itinago ang flash drive sa loob ng kanyang bota, at tumingin sa isang maliit na salamin sa dingding. Mukha siyang pagod, ngunit sa likod ng kanyang tingin ay nag-aalab ang isang apoy na hindi mapapatay. Akala mo mabubura mo ang lahat, Major Ramos, bulong niya. Hindi sa pagkakataong ito. Ang pangungusap na iyon ay lumabas na parang isang sumpa. Sa labas, ang kalangitan ay itim na itim, walang bituin, na para bang nagtatago sa mga matang nagmamanman. Ngunit hindi natakot si Isabel dahil alam niya, sa likod ng bawat kadiliman ay may katotohanang naghihintay na masinagan ng liwanag. Ang umagang iyon ay dapat sana'y araw ng pagpapatunay, nang sa wakas ay isusumite na ni Isabel ang buong resulta ng kanyang investigasyon sa Internal Division. Maaga siyang dumating, dala ang isang folder ng mga dokumento at isang flash drive na naglalaman ng mga lihim na recording ng komunikasyon ni Major Dante Ramos. Ngunit pagdating niya sa harap ng headquarters, kakaiba ang pakiramdam. Ang pangunahing pinto ay nakabukas ng bahagya. Ang mga ilaw sa loob ay kumikislap at may masangsang na amoy ng sunog na metal sa hangin. Maingat na pumasok si Isabel at ang tanawing kanyang natagpuan ay nagpayelo sa kanyang dugo. Ang silid-aklatan ay wasak, ang mga computer ay bahagyang sunog, ang mga estante ng dokumento ay nakatumba, at sa dingding ay may mga bakas ng bala na mainit pa. Alam niya, hindi ito isang ordinaryong pagnanakaw. Ito ay isang paglilinis. May isang taong sumusubok na burahin ang lahat ng ebidensya bago pa ito makarating sa publiko. Tumakbo siya patungo sa internal server room kung saan nakaimbak ang lahat ng data ng investigasyon. Ngunit sa pangunahing screen, isang pangungusap lang ang lumitaw na nagpangalit sa kanyang mga ngipin, access denied. Files deleted. Sa loob ng ilang segundo, ang resulta ng ilang buwang pagtatrabaho ay naglaho mula sa sistema. Sa dulo ng pasilyo, narinig ang papalapit na tunog ng mabibigat na sapatos. Lumingon si Isabel at nakita ang tatlong taong nakaunipormeng kayumanggi na walang ranggo, pumapasok habang nakataas ang kanilang mga armas. Hindi sila nagsalita, basta na lang nagpaputok ng walang babala. Lumipad ang mga basag na salamin, umalingaw ang tunog ng putok sa pagitan ng mga makikitid na pader. Dumapa si Isabel sa likod ng isang mesa, mabilis na gumapang habang kinukuha ang kanyang bag. Alam niyang hindi sila mga opisyal na pulis. Sila ay mga anino, ipinadala para burahin ang sinumang masyadong maraming alam. Hinihingal, tumakbo si Isabel palabas sa likurang pinto, tinahak ang isang makitid na koridor at bumaba sa hagdanan pang emergency. Patuloy na naririnig ang mga putok sa kanyang likuran, tumatama sa pader at mga tubo ng bakal. Sa kanyang kamay, mahigpit na hawak ang flash drive, ang tanging natitirang ebidensya na mayroon siya. Binuksan niya sandali ang kanyang cellphone, binuksan ang isang lihim na storage application na konektado sa isang external server. Sa nanginginig na mga daliri, sinimulan niyang i-upload ang lahat ng natitirang data sa isang naka-encrypt na cloud. Isang account lang ang makaka-access dito, ang account ng kanyang pinagkakatiwalaang superior, si Police Colonel Renato Wijaya. Kung hindi ako makaligtas, sana man lang maiparating ang katotohanan, bulong niya sa pagitan ng mabibigat na hininga. Pinindot niya ang upload button at isang berdeng progress bar ang nagsimulang umusad ng dahan-dahan sa screen. Ngunit hindi pabor ang oras. Narinig ang tunog ng isang sasakyang papalapit mula sa labas ng gusali. Pinatunog ang sirena, hindi para tumulong, kundi para takpan ang tunog ng mga putok. Binagsak ni Isabel ang salamin ng bintana at tumalon palabas, bumagsak sa isang tumpok ng mga basurang metal sa likurang eskinita.
Nagdugo ang kanyang tuhod, ngunit hindi siya tumigil. Alam niyang hindi sila susuko hanggat hindi nila natitiyak na siya ay nawala. Sa liwanag ng araw na nagsisimulang sumilip sa kalangitan ng Maynila, tumakbo si Isabel sa isang makitid na eskinita, nag-iiwan ng bakas ng dugo at determinasyon sa bawat hakbang. Sa likuran, malabong narinig ang radyo ng mga umatake. Buhay pa ang target, habulin hanggang mawalan ng kontak. Lumingon sandali si Isabel. Ang kanyang mukha ay puno ng alikabok at pawis, at bumulong siya ng may paos ngunit matigas na boses. Kung akala niyo nag-iisa ako, nagkakamali kayo. Ilang araw matapos ang kanyang pagtakas, nagulantang ang social media. Ang video ng panununtok sa pagitan ni Berto at Isabel ay kumalat sa buong bansa. Ngunit hindi tulad ng dapat sana. Ang naratibo ay binaligtad ng may kalupitan. Nag-broadcast ang pambansang media ng mga pinutol na recording na minanipula, ipinapakita si Isabel bilang isang marahas na salarin na umatake sa pulis at nanggulo sa mga mamamayan. Sa telebisyon, ang kanyang mukha ay nakapaskil na may malaking label, impostor na nagpapanggap na alagad ng batas. Tinitigan ni Isabel ang balita mula sa kanyang pinagtataguan na may blangkong mga mata. Alam niyang ang orihinal na recording ay binura, pinalitan ng isang bersyon na binuo ng mga tusong kamay sa likod ng kapangyarihan. Ang publiko ay ginabayan upang kamuhian siya at ang kanyang pangalan ay nawasak sa isang gabi. Ang kanyang ipinaglaban ay ginamit na ngayong instrumento upang takpan ang isang mas malaking kabulukan. Sa natitirang tapang, nagpa siya si Isabel na direktang pumunta sa National Headquarters. Umaasa na mayroon pang espasyo para sa katarungan sa gitna ng mga guho ng isang bulok na sistema. Ngunit pagpasok niya sa meeting room, alam niyang tapos na ang lahat. Sa silid na iyon, nakatayo si Police Major Dante Ramos, nakasuot ng isang plansadong uniforme na walang bahid ng dumi. Kalmado ang kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay malamig na parang bakal. Sa mesa, ang mga dokumento ng investigasyon na ipinadala ni Isabel ay nakabukas na. Hindi para aksyonan kundi para sirain. Tapos na ang trabaho mo, Isabel, marahang sabi ni Ramos. Ang kanyang tono ay patag ngunit puno ng kapangyarihan. Pain ka lang. Ang mga salitang iyon ay tumama ng mas malakas pa sa suntok ni Berto noong araw ng checkpoint. Sa isang iglap, naunawaan ni Isabel ang lahat. Ang kanyang misyon sa pagpapanggap, ang mga datos na kanyang nakalap, maging ang kanyang pagtakas, lahat ay plinano mula sa simula. Hindi para ilabas ang katotohanan, kundi para ilihis ang atensyon ng publiko mula sa isang iskandalo ng paglustay ng pondo para sa pambansang seguridad. Nakatayong tulala si Isabel, nanigas ang kanyang katawan, ang kanyang mga mata ay blangkong nakatingin sa mukha ng taong dati niyang pinagkatiwalaan ng buo. So, lahat ng ito. Isang bitag. Ang kanyang boses ay mahina ngunit naglalaman ng isang galit na nagpipigil ng luha. Hindi sumagot si Ramos, nagbigay lang ng isang banayad na senyas gamit ang kanyang kamay. Mula sa likod ng pinto, pumasok ang ilang mga pulis na nakaitim na uniforme, may dalang mga mahahabang baril. Ang kanilang mga mukha ay walang ekspresyon. Tila bumagal ang mundo. Tumingin si Isabel sa paligid, sinusubukang humanap ng daan palabas, ngunit alam niyang wala nang magagawa. Ang kataksilan na iyon ay hindi lamang isang personal na pagtataksil. Ito ay isang pagtataksil sa katarungan, sa sumpang dati niyang binitawan ng may buong paniniwala. Ikinuyom niya ng mahigpit ang kanyang kamao, tumingin ng diretsyo kay Ramos. At sa kanyang pananahimik, nanumpa siya na hindi mamamatay ang katotohanan kasama niya. Tila isang imaginary camera ang tumutok sa kanyang mukha na may dugo at alikabok, nakatayo sa gitna ng mga nakatutok na baril. Maaari niyong burahin ang pangalan ko, sabi niya ng may paos ngunit matigas na boses. Pero hindi ang katotohanang nakita ko. Ang mga salitang iyon ay umalinggaw na parang isang dasal at huling paglaban. Sa isang iglap, nagdilim ang silid, narinig ang tunog ng mga baril na kinakasa. Malamig, pinal, walang awa. Isang madilim na screen ang nagsara sa kanyang kwento. Ngunit sa labas ng mundo, isang hindi kilalang tao ang biglang nag-upload ng orihinal na video ng panununtok ni Berto sa isang pampublikong network. Sa loob ng ilang oras, muling lumitaw ang katotohanan. Ang pangalan ni Isabel ay maaaring binura na sa opisyal na talaan,
Ngunit sa puso ng taong bayan, nabuhay siya bilang isang simbolo ng katapangan na tumangging yumuko sa kasinungalingan. At sa likod ng kadiliman ng gabing iyon, isang mensahe ang umaling